mismong hepe ng CIDG, si Police Chief Superintendent Benjamin Magalong. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po sa inyo lahat. Opo. At itong, una muna, kumustahin ko po yung itong si Chief Inspector Ray Dado. Nasaan na po ito sa ngayon? Nandun pa rin siya sa detention center ng NCR CIDG. Opo. At kasama po niya yung kanilang mga kasamahan, yung 6 po na nahuli natin. Opo. Nung malaman niyo po yung balita na mismong, kumbaga, kasama niyo sa departamento talaga yung o ka-CIDG nyo yung nasangkot. Ano po nag-reaction ng mga tauhan po ninyo? Alam mo kasi 2 buwan na naming ginagawa itong investigasyon na to dahil nalaman namin nung bandang January na meron nga kaming mga tiwaling mga personnel na involved dito sa irregular na pagkandak ng anti-drug operations at na-identify nga namin sila kung sino sila at sa series of surveillance operation na nagawa. Kaya mismo nung kahapon talaga in-applyan talaga namin to ng search warrant pati yung aming opisina. In-applyan namin kanila pati na rin yung kanilang safe house para sigurado namin na iparating sa kanila makarating yung talagang strong message na hindi namin i-condone yung kanilang mga tiwaling gawain. Opo. Yung kwento po nung vault na may pera, ano po yun? Dinala po nila doon o inassemble doon? Kasi nga yung aming information talagang every time na may mga naibenta silang mga droga talagang meron silang pinagtataguan ng pera at bagong bili lang nila yung vault na yan. Dahil nga nagpopondo na naman sila ng pera para pambili na naman nilang droga. At pag nakabili na sila ng droga, kukunin nila yung kumpiyansa ng Chinese na drug trafficker. At pag nakuha na nila, nakikaibigan nila, bibili na sila ng malakihan. At pag palitan na ng bayaran na, huhulihin nila bigla. Opo. At kukunin na nila yung droga, ine-negotiate na nila yung freedom. Kukunin din nila yung existing na yung dalang pera. At doon na yun, kukunin na nila lahat. Yung droga naman, i-recycle nila at ipa-fast break nila. When you say fast break, talagang babalik sa kalye. Babalik nila sa kalye. Benta lang nila ng bargain lang, 2 million per kilo. Grabe, ano? Pero mga gaano katagal na po nag-ooperate o yung ginagawa po ng grupo niya ito? Sa aming mga nadokumentong insidente, nag-umpisa na sila nung August pa. August, September, meron pa silang in-attempt noong October, meron silang nagawa uli noong November. Nung ibang mga there was even an instance na 2 maleta nakuha nila nung August. At hindi nila ito ni-report. Nung September naman, nakakuha sila ng 26 kilos. Hindi rin nila ni-report. Pinatakas din nila yung mga Chinese na nahuli nila. Mabuti ho na monitor nyo pati yung amount na nakukuha po nila. O naman, kailangan namin lahat yan para malakas ang aming ebidensya laban sa kanya. Dahil sa ngayon, ang pwede pa lang namin i-file na case sa kanya is illegal possession of firearms at infidelity in the custody of prisoner. Because yung isang personnel na isang civilian agent na nakita dun sa safe house, wanted person ito. Number 2 actually sa Naik, Cavite. At ang nakapagtataka nito, dala-dala pa niya yung baril ni Ray Dado, yung M16 at yung 45 nung pumasok yung raid Service victim. firearm po? Hindi, personal firearm niya yung pistol at yung loose firearms naman yung M16. At so yun pa lang ang 2 kasong may ipapile namin sa kanya. Pero meron din kami i-file na administrative case, grave offense, para sigurado natin na talagang these are dismissible na offense. At the same time, when I say dismissible, ito yung mga pwede silang ma-dismiss na. Pangalawa naman is pinapalakas na namin yung kaso namin sa kanya. Kinokolekta na lang namin yung mga requisite na documents. At anytime soon, ipapile na namin yung case ng violation ng Republic Act 9165, Section 5, drug trafficking, obstruction at anti-graft para siguradong non-bailable na yan. Paano po yung kaso ng mga Chinese na parang hinulid up nila kung hindi mag-file ng kaso? Paano po? Mas malamang na hindi talaga mag-file to at nagsitakbuhan na to, hindi na namin makita ito mga to. Kaya sa ngayon talagang dinodocument na lang namin based doon sa testimony ng mga kasamahan niya na may personal knowledge ng insidente. Nabanggit po ba ni Ray Dado kung bakit po nagkaganon yung kanyang... Ayaw niyang umamin, wala siyang binabanggit, dinideny niya lahat yung allegations sa kanya. At yun hong armas, M4 rifle yung mga nakuha, ito yung ginagamit US military, saan daw po ito galing? Sinasabi niya na
pag-aari niya, nakolekta niya yung iba naman pag-aari ng kanyang mga civilian agent, pero lumalabas na loose firearms to mga to. In fact, doon sa pistol na nakuha namin na mga almost isang dosena, isa lang ang nakaregistered sa Philippine National Police. Opo. The rest are actually loose firearms. Apo. At siguro panghuling katanungan sa ngayon, ano po ang i-expect ng publiko dito po sa kaso ni Ray Dado? This will trigger a series of investigation dahil may nakikita pa kaming ibang grupo na ganun din ang kanilang modus operandi. Modus, opo. Na ang mga involved din dito ay mga kapulisan. Oho. At sabi nga ni Chief PNP, nag-usap kami kanina ni Chief PNP Alan Purisima, talagang there will be no let-up sa aming investigation at tuloy-tuloy ang aming pag-imbestiga at aming operation laban sa mga grupong ito. At siguro kahit papaano malapit sa puso ni Chief PNP yung Pampanga dahil galing siya doon, Region 3 Director siya dati. Oo naman, at nabanggit niya sa akin na pati nung regional director siya doon, talagang nababalitaan na rin niya yung mga ganyang mga gawain ng ibang mga kapulisan doon. Apo. Maraming salamat po sir sa pagkakataon. Si Police Chief Superintendent Benjamin Magalong, ang hepe po ng CIDG. Maraming salamat sir.